Prio Explain. Mga mare at mga pre, ating alamin ang patungkol sa bagyo. At bago ang lahat, atin munang alamin kung ano ang kahulugan ng bagyo o sa Ingles ay tropical cyclone. Ang bagyo ay isang malawak na weather system na may radius na hindi bababa sa 150 km o may lawak na hindi bababa sa 300 km. Karaniwan itong nagdadala ng malalakas na hangin at matinding pag-ulan. Makikita ito dahil sa pag-ikot ng mga ulap o pagkakaroon ng mga circulation sa loob ng system. Ano-ano nga ba ang klasifikasyon o kategorya ng isang bagyo? Ang isang bagyo o tropical cyclone ay inuuri ayon sa lakas at maximum sustained winds malapit sa mata nito. At may 5 klasifikasyon ang mga bagyo sa Pilipinas. Una, tropical depression. Ito ay may maximum sustained winds o lakas ng hangin na hanggang 61 km per hour o mas mababa pa. Pangalawa, tropical storm. Ito ay may lakas ng hangin na mula 62 km per hour hanggang 88 km per hour. Pangatlo, severe tropical storm. Ito ay may lakas ng hangin mula 89 km per hour hanggang 117 km per hour. Pang-apat, typhoon. Ito ang tawag sa bagyo na umaabot ang dalang hangin mula 118 km per hour hanggang 220 km per hour. Pang-5, super typhoon. Ito ang pinakamataas na klasifikasyon ngayon sa Pilipinas. Ang super typhoon ay bagyong may dalang hangin na higit sa 220 km per hour. Narito naman si Jason para sa ilang paalaala kapag may bagyo. Maraming salamat, Rika. Bago ang lahat, ano ba ang mga dapat gawin kapag may banta ng bagyo? Una, manatiling informed. Makinig sa mga balita at sundin ang mga update mula sa lokal na awtoridad. Gumamit ng typhoon tracking apps at weather website para sa real-time na impormasyon. Mahalaga na alam mo kung anong mga lugar ang apektado at kung kailan inaasahan ang dating ng bagyo. Pangalawa, isecure ang iyong ari-arian at mga kagamitan. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Siguraduhin nakasara ang mga bintana, pinto at bubong. Putulin ang mga sanga na maaaring magdulot ng pinsala at ilipat ang mga mahalagang bagay sa mas mataas na lugar kung kinakailangan. Ikatlo, mag-imbak ng mga supply. Maganda ng pagkain gaya ng canned goods, instant noodles, at iba pang hindi mabilis masira na pagkain. Tubig, flashlight, baterya, first aid kit, battery-operated radio, at personal hygiene supplies para sa 3 araw o higit pa. Ika-4, lumikas o mag-evacuate kung kinakailangan. Kung magbigay ng anunsyo ang awtoridad na lumikas, sundin agad ito at dalhin ang inyong go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng inyong pamilya. Gayon din ang mga mahalagang dokumento. Siguraduhin mayroon kang planong pangkaligtasan para sa iyong pamilya kasama ang mga alagang hayop gaya ng pusa o aso kung mayroon man. Ika-5, magkaroon ng communication plan. Siguraduhin may paraan ng komunikasyon sa pamilya. Panatilihing naka-charge ang mga mobile phone o gadgets at maghanda ng extra power bank o generator kung kinakailangan. Ika-6, manatili sa loob ng bahay. Iwasang lumabas sa oras ng pananalasa ng bagyo. Tiyakin na ang inyong mga emergency kit at mahalagang dokumento ay madali niyong maaabot. Huwag kakalimutan ang mga gamot, lalo na kung may mga espesyal na pangangailangan ang inyong pamilya. Dahil sa mas tamang paghanda, mas magiging ligtas ang iyong pamilya sa panahon ng kalamidad. Magtulungan, magplano ng maaga, at huwag kakalimutang magdasal para sa kaligtasan ng bawat isa. Isang paalala mula sa lokal na pamahalaang bayan ng Atimonan sa pamumuno ni Mayor Ticoy Mendoza, kasama ang bumubuo ng Sangguniang Bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Zinaida Beranga sa pamamagitan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Atimonan. Para sa iba pang impormasyon o katanungan, makipag-ugnayan lamang sa MDRRMO Atimonan sa numerong 042-316-6525 o 119 at sa 0908-983-2111 o sa kanilang Facebook account na MDRRMO Atimonan. At syempre, huwag kakalimutang i-follow ang TikTok account na ito at ang aming Facebook page na Prio Atimonan Public Relations and Information Office.